Di ka man lang nagsabi na matatagalan ka. Eh, nagmamadali kasi ako umalis kanina eh. Nagkita kayo, no? Eh, nakamusta niya lang yung baby. Yun, nagpaalam na siya na magpapahinga na raw siya. Wala yun. Leslie! Leslie, sandali! At the time, kasi iniisip ko na you wanted to settle down na nga with... So, syempre kasi, ibang-iba yung ugali niya noon. So, I was thinking na, baka gusto mag-settle down nito. Ayun na nga, sabi niya kasi hindi na daw ako laging umuwi sa bahay. Through letters, doon niya sinasabi lahat. Alam kong ipinangako ko sa'yong magiging ama ako ng batang dinadala mo at hindi kita iiwan. Pero hindi ko alam kung sapat ba ako. Baka mas kailangan mo ng tunay na lalaking papakasalan ka at bubuo kayo ng pangarap mong pamilya. Ayokong hadlangan yan para sa'yo at sa anak mo. At kahit halos ikamatay ko itong gagawin ko, magpaparaya ako dahil mahal na mahal kita. Ang kaligayahan mo mas mahalaga para sa akin. Ate mo, hindi ko alam eh. Bakit? Nanap ko eh. Sensya ka na, hindi ko talaga alam. Blessy. Mag-usap tayo. Kaligayahan ko pala, ah. Ang bilis mo naman magpalit, ha? Ayan! Pakaligaya ka! Nung makita niya ako, I was with a girl. Ewan ko sa'yo. Hindi naman yan ang pakay ko. Parang ganon. Tapos nung nakita ko siya, lumapit siya sa akin, sinampal niya ako, tapos tinapon niya yung letter sa mukha ko. Parang hayop na yung tingin ko talaga sa kanya. Yan ang description ko na hindi ko pwedeng ibahin. Actually, nadamay lahat ng tomboy dyan sa galit ko sa kanya. Oo, talagang idamay mo na lahat kung sino man na nadaan sa harapan ko. Kasi sobrang bata ako, di ba? Tapos nandun ako sa sitwasyon, nilagay mo ako sa sitwasyon na yun, kasi iwan mo ako. Hindi talaga tao yung tingin ko sa kanya, di ba?